Manny Pacquiao. Manny Pacman. Ay, Pacman! Ano yan? Wala, daming bungang. Baba po kuya. Baka maputol yung motor. Spot mo na yan, kuya? Spot mo na? Ay, santa! Ay, saan? Ano bunga? Wala palang bunga. Mayroon natin nahulog. So ayan po mga kabayan, dahil meron kaming puntahan dito, tirahan ni Kuya Manny Pacman. Ang aming puntahan ngayon mga kabayan, malayo daw po ito. Nagtanong kami mga kabayan, kailang hindi daw po alam kung sino si Manny Pacman mga kabayan. Kaya ito sumuot kami, bahala na kung saan, kung hanggang saan yung aming sasakyan mga kabayan. Para lang mapuntahan namin si Tatay Manny. Yes, si Tatay Manny mga kabayan, masyadong emosyonal dahil sa nangyari sa kanya mga kabayan. Pero ganun pa man, laban kung laban, ganun talaga ang buhay. Kailangan matuto kang lumaban. Yung mga pagsubok na dumating sa iyong buhay, hindi pwedeng aatrasan yan. Kailangan mong lumaban habang tayo ay nabubuhay mga kababayan. Kaya sa hapong ito, bago dumilim, puntahan muna natin at silipin muna natin kung saan yung taniman ni Tatay Manny Pacman. So hindi na po nakayanan ng team mga kabayan. Talagang kailangan na po natin maglakad. Ayan po sila mga kabayan, walang pakialam kung merong naiiwan sa mga kasamahan nila. Basta sila maglakad na maglakad mga kabayan. Yung pala, naiwan na. O, tumakbo pang mga kabayan, hindi pa kontento mga kabayan, no? O, talagang iiwan tayo. Sure kayo? Ito na yon? O baka naman ibang... Sige yan ka na naman Siguraduhin nyo lang. Dahil malayo-layo na tong nilikuan natin. So nung maliit daw sila ni Ate Flor, bago sila mag-asawa ni Kuya Marulas, dito daw sila nagabol-habulan. Habang nanguha ng labong si Ate Flor, tapos si Kuya Marulas habang nanguha ng yayay. Yayay ang kinuha ni Kuya Marulas, si Ate Flor ang nayayay. Ay, apo. So pasensya na kayo kasi may kasama talaga kaming hindi sanay magchinelas. Imagine mga kabayan hindi pa umulan yan, hindi pa madulas. Naghubad na ng chinelas. Oh, paano na kung umulan mga kabayan? Oh, naninigurado mga kabayan para walang walang dulasan. Hoy, sigurado kayo, parang ang layo na natin Humanda ka lang talaga sa akin, Ate Flor. Ikaw na naman ngayon ang nagkaman Follow the leader to Yung motor namin, yun nauna na mga kabayan. Bumaba na kami kasi kawawa yung motor at hindi rin kakayanin. So ito mga kabayan itong nakikita nyo na dinadaanan po namin, shortcut lang po ito. Pero alam nyo po mga kabayan, sa sitwasyon ni Tatay Manny ay hindi po naging mahirap o hadlang itong daanan na ito. Talagang pumupunta siya dito sa kabila ng kanyang sitwasyon upang matulungan yung kanyang asawa na ngayon ay tumayo bilang isang padidipamilya at ilaw ng tahanan mga kabayan, para matuloy o meron silang asahan na may ma-harvest, magkaroon sila ng tanim po mga kabayan. Ito tayo ngayon
ay patuloy sa paglalakad. Ang daming santol po mga kabay. Alam, nagkumpulan talaga mga kabay yung santol. Oh. Pero maraming laglag. Ayan oh, may mga laglag mga kabayan. Sus, naglalaway ko habang binubuksan ko yung santol. Ay, may sira na. Matamis na. Ali. So, pasensya na po sa may-ari. Hingi lang po kami ha. Hindi naman po namin pangbenta ha. Hingi lang po kami. Hindi naman po pangbenta. Ayun. Karamba. Hindi na pasay mo ito, Flor. Kami. Matamis talaga. Ate. Ba't ako naman mapalo? Tamis. Oo, ang kain. Sanja. Kapawa ka. Oh, asya. Ay, lumabas yung suko. So ayan na nga po mga kabayan, nandito na tayo. Ang layo na po ng nilakad natin mga kabayan. Ito yung daanan papunta doon kay Tatay Manny po mga kabayan, na noon kompleto pa po yung kanyang mga paa at malakas pa po siya mga kabayan. Kahit anong layo dito mga kabayan, yakang-yakan ni Tatay Manny. No, para lang marating at makapaglinis at makapagtanim po siya sa kanyang taniman. Pero ngayon po mga kabayan, itong hirap po, itong layo, no, mga kabayan, ay hirap na si Tatay Manny pumunta dito, no, marating yung kanyang taniman po mga kabayan. Ang ginagawa po ng kanyang mga anak, no, para makarating po dito mga kabayan, hinahatid po ng kulong-kulong, and then binabakay po si Tatay Manny. Pinapasan po, yes, para lang makarating at patuloy na makatulong sa kanyang misis na nagtatabas at naglilinis at nagtatanim po dito mga kabayan. Kaya sa wakas, natuntun din po natin at tuloy-tuloy tayo ngayon sa pag-akyat kasi mukhang malapit na tayo mga kabayan. No, makikilala na po natin si Nanay Lina na asawa ni Tatay Manny. So sa wakas po mga kabayan, meron tayong isang bahay sa layo na po ng ating narating. Sa wakas may nadaanan tayong bahay doon mga kabayan na may tao. No, at nakapagsabi, nandyan na daw ba banda sa itaas. No, kaya doon banda sa itaas mga kabayan, sisigang na tayo dyan. No, nandyan na si Tatay Manny at si Nanay Lina po mga kabayan. Grabe mga kabayan. Diyos ko, imagine paano
O paano nakakayanan ni Tatay Manny? Noon na kumpleto siya, syempre, yakang-yakan niya. Ngayon, imagine, wala na yung kanyang isang paa. Plus, stroke patient pa siya mga kabayan. Pilit pang pumupunta dito para lang kahit papaano ay matulungan niya yung kanyang misis. Kasi nga, kung nakita niyo po, yung unang pagkikita namin ni Tatay Manny, puro siya iyak, puro iyak, iyak, iyak. No, dahil sa kalagayan na hindi siya siguro sanay na yung magtatrabaho yung kanyang misis. Pero wala siyang choice. Iniiyak na lang niya yung awa sa kanyang misis, mga kabayan, na nakikita niya sa loob ng ilang dekada na ganyan po ang sistema. Oh, ang ingon, doora ni. Pero layo de kayo. Ako. So ayan po mga kabayan, ang akala ko malapit na talaga. Hindi na uubos yung dyan. Pero sanay na ako dyan mga kabayan. Hindi na bago sa pandinig ko yung dyan. Asahan mo na doon. Kaya tara, let's go. Usad tayo mga kabayan. No retreat, no surrender. Go ahead tayo. Dahil ito talaga ang ating hinaharap sa mission natin araw-araw mga kabayan. Grabe yung ikot natin. Diyos ko. Doon tayo kaling sa kabilang bundok. No, sa likuran niyan, tumawid tayo na ilang bundok. Pang ilang bundok na ito mga kabayan. Duhat eh. Ha? Duhat. Oh, ika po yung nagata. Ang daming duwat, tabi oh. Ang daming duwat. Kaya nga eh. Mataas lang. Siguro feeling ko ang tamis talaga niya oh. Kasi hining-hining. Oh. So ayan, bago kakagat ang dilim po mga kabayan, sa wakas nakarating din tayo dito sa tuktok. Ilang bundok ang nilakbay natin mga kabayan. Makakarating din tayo. Uuwi tayo. Naku, asahan na natin ito mga kabayan. Makakauwi tayo ng baba. Naku, mga alas 9 ng gabi na po tayo nito makauwi. So mukhang dito na malapit mga kabayan. May nakikita na akong kubo dyan. Nanay Lina! Tatay Manny! Ayun! Ito na nga mga kabayan ang kanilang kubo dito. Diyos ko, paano sila dito nakabuo ng bahay? Paano nila ito hinakot yung kanilang gamit sa bahay mga kabayan? Ha? Bakit? Uy, Diyos ko! Tao po, magandang hapon! Wakas, nakarating na rin po kami dito sa iyong tahanan na walang hanggan. Grabe po, Tatay Manny. Ako'y wala ng lakas. Ako'y mahina na. Ako'y napilayan na rin, Tatay Manny. Lakbay, lakad. Hi po, Nay. Kayo po yung asawa. What? Galing ako sa bayan kanina, naglakad lang kami ng papunta nagpabag. Mula barangay papuntang Purak naglakad kayo? Ang layo nun ha. Ay, walang magpasakay na may motor. Siguro, nung naglakad kayo, walang dumaan ng mga sasakyan. Dumaan si, kumaring, dyan si Apo Soktong.
Sinakay kami hanggang... Ayun. Kahit papaano may dumaan, Oo. pinasakay kayo. Nasa Ayala na kami kanina. At least malapit-lapit na rin po. Malapit na Kasi rin na po. ang alam ko, natutuwa ako sa mga kapatid nating Aitas kahit papaano na hindi mo sila kakilala. Kapag nakita ka dyan na Oo. naglalakad ka, aalukin ka nila, sakay ka. Kanina nga, naglakad kami kanina, inalo kami. Kahit wala kang pira, basta... Opo, yun ang kagandahan. Natutuwa ako sa mga kaugalian ng ating mga kapatid na Aita. Kahit hindi mo kakilala, kamag-anak mo, hindi. Nakonsensya Pag nadaanan ka, talagang Nakukonsensya. aalukin ka nila. Oo. Napakagandang attitude mga kabayan na nakikita ko sa ating mga katutubong Aitas. Ako'y Hindi, napahanga. kahit ka Kumusta, Nanay Lina? Oo, mabuti naman. Ha? Kahit papaano kunting pagkain ayos na sa akin. Alam niyo po, kasi kanina kahit hindi kami masyado nakapag-usap ni tatay, Hindi ko akalang darating kayo kanina kaya umalis ako. opo, hindi kami masyado nakapag-usap ni tatay, Manny, pero naramdaman ko po yung hirap, yung lungkot niya, yung sakit, yung hinaharap, no? Pero ako'y lalong napahanga sa iyo, Nay. Kasi napakaswerte niya na merong isang asawa na katulad niyo po. Kasi alam niyo po kung bakit nasabi ko pong swerte? Kasi grabe yung sakripisyo niyo po dito. Kung ako, sabi ko sa kapares kong babae, kung iba ko lang babae, kakanya ka ako. Makikiano na ako sa ibang lalaki pa ipakain ko sa asawa. Hindi pwede sa akin kako yun. Talagang ginapang niyo po, Nay. Kayo nagsakripisyo para kay tatay. Kasi sinilibisyon ko siya sa pagkaputot ng paa niya. Halos 2 buwan ako sa San Fernando, hindi ko na naasikas yung buso ko. Maikwento niyo po sa akin, Nay, ano po ba ang saktong nangyari? Bakit po umabot sa punto na naputulan po ng paa si tatay? Dito yung namin, ang palaya, natibsok ng Ampalaya, dito po sa Oo. pananim niyo po. Opo. Bakit napunta po doon si tatay sa Hindi, Ampalayahan? nag-aararo siya. Okay. Nag-aararo siya. Pagkatapos yung talahib, yung nasuksok sa kuko. Singit Ay, ng kuko. apo. Nagnak-nak. Hindi niyo po nadala sa doktor? Hindi, pinunta ko sa doktor. Sabi ng doktor, hindi, Okay na. okay nawa na yun. Natanggal na po yung nakatusok doon o nakasalugsog doon sa kuko natanggal niya? na. Kaso yung infection nag-akyat dito sa panya. Or dinala niyo po sa hospital na napacheck up niyo po, nagamot, and then hindi pa siguro magaling dahil alam ko kung gaano kasipag kayo, baka nagtrabaho na at na-infeksyon. Doon siguro nag-cause na Sabi ng doktor, kaya pawala yung ano mo. Sabi ng doktor, hindi ko mapakali, umitim na. Minalik ko ulit, pinaputol ko na. Okay. So bago kayo nakabalik doon, grabe na yung sitwasyon sa paa niya. Kinain na po talaga ng infection, kinain na talaga, nangitim na. Ibig sabihin, nangitim na yun. Oo, sabi nila, yung diabetes, ko. Check up. Check up. Hindi naman kanya ito, infection ka ko yun. Sa nag-aaral siya ng Ampalaya. So buhat noon, Nanay Lina, syempre, hindi na makagawa. Si tatay dating masipag na si tatay Manny, hindi na makagawa dito sa Pero paano nyo po nalalabanan, paano nyo po kinaya yung Nanay Lina? Na kayo na ang gumagawa lahat-lahat. Ako nang gawa ng lalaki, sa akin na lahat yung gawa ng lalaki. Paano nyo po nakayanan, Nanay Lina? Ay, Panginoon yung nagpalakas sa akin para alagain ko siya. Hindi po kayo napagod, Nanay Lina? Hindi kayo nagsawa? Hindi. Sumawa ka man kung walang magtulong, anong makarapat mo? Gaano kasakit, Nanay Lina, na dati mong katuwang sa pagtatrabaho, tapos ngayon kayo na lang mag-isa? Saka medyo kalungkutan, pero saya. Kasi sabi po ni tatay 2007, ang tagal na po na yun. yun, yung pag-ano na. Sino na po ngayon nag-aararo, Nanay Lina? Wala nga. Oo. Sino na po naglilinis ngayon? Nagtatanim? Itong saging na ito, ako nagbuwal, ako nagtanim. Kaya sabi niyo po kanina, Nanay Lina, kung ibang babae pa lang, siguro kapit patalim na lang ako para lang mabuhay ko yung pamilya mo. Pero hindi niyo po ginawa. Ginawa niyo po, kayo yung nagiging nanay, kayo naging tatay, para kahit papaano ay... Kasi 2 lang yung anak ko, yung isang lalaki at saka nasa Tarlac yung isang bungso ko. Yung 2 kami lang dito. Ay, balita ko po, Nanay Lina, kahit papaano ganito yung sitwasyon ni tatay, minsan po umaakyat ba dito at nagtumutulong ng... Tumutulong sa akin ng nagdadamo.
Ayun, binubuhat ko hanggang doon sa gabi. Yung gabi kong maliit. Doon po? Oo, doon. Kahit ganito yung sitwasyon niya, pinipilit pa rin po niya na... Pinipilit nang nagdadamo. Kung makita niya ako nang nagdadamo, sige, putput siyang putput. Kaya umiyak ako sa doon. Bakit napapaiyak po kayo, Nanay Lina? Kasi yung kapatid niya kasi walang, kahit may kapatid siya, dinadaalan kami ng kapatid niya hindi magtulong. Sinulo niya po yung problema. Alam niyo po, Nanay Lina, nakitaan ko po yung lungkot ni Tatay Manny, yung iyak niya, yung mga luha na yan. Kasi yung bang sa kagustuhan niya na makakilos siya, makapagtrabaho siya, pero hindi niya magawa. Minsan kung umiyak siya, nahiyaya, nahikayat niya ako umiyak din. Napapaiyak din po Oo. kayo. Anong madalas sinasabi niya sa inyo, Nanay Lina? Hindi. Ito ang yung kalagayan ko. Basta pabuti mo na lang magtrabaho para babuhay tayong dalawa. Nasabi ba niya minsan sa inyo, Nanay Lina, humingi ba siya ng pasensya? Asawa ko, pasensya ka na, hindi na ako makapagtrabaho, hindi na kita nasasabi po ba niya? Nasabi na sa akin noon. Dito kami, yung bagyo ng dito kami, hindi kami nagbaba sa barin. Anong sabi niya po? Yung saktong pagkasabi sa inyo, Nanay? Sabi niya sa akin, minsan lang. Minsan, sabi niya sa akin, "Ronya ka muna, Wana. Napapagod na kawa nang nakikita ko na nagdamo ng gabi. Napayak na naman ako." Kumbaga, pinapahinga ka niya, inaalalayan ka rin niya kahit paano. Tapos, anong sinasabi at sinasagot mo rin sa kanya? Sabi ko sa kanya, kahit binabawalan mo kung magdamo, basta ipilit ko rin nagtrabaho para may ibinta tayo. May makain. May makain. Kung hindi ko magsipag na magdamo, wala tayong ibinta para kahit isang short lang mabili natin. Kasabi ko sa kanya. Kumusta yung mga anak, Nanay? Kahit paano nandyan? Kasama po dito. Kasama niya po. Ayun yung tagabuhat ni Tatay para makapunta dito. Kung wala siya, kung namasal sa barong 2 gabi, magpunta kami doon. Akong magpasang sa kanya. Pinapasta niyo doon sa taniman May gabi. para lang makarating siya doon at makatulong sa inyo. Ihatid ko siya Para doon. kahit paano malibang yung isipan ni Tatay na hindi siya puro iniisip niya na parang ano ba to? Naging inutil na ako, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin, makatulong, hindi ko na magawa. Yun ang nagiging lungkot sa naiisip ni Tatay. Nalulungkot siya. Nalulungkot siya minsan. Sumaya siya kung may apo siyang darating na malibang, yun. Ang ano po kasi, Nay, ang naging masakla pa lalo kay Tatay kasi 'di ba na disable po siya plus na high blood na stroke. Na-stroke. Anong taon po 'yun? Tama, 3 taon daw. Sabi ni Tatay Manny kanina, magta-3 taon na. Yun ang nagpapahirap lalo sa kanya. 2 beses na yun. Wow. Kaya mag-2 buwan ako sa doktor, wala ako sa bahay. Halos kahit mabuhay siya. Anong mensahe niyo po kay Tatay? Siyempre hindi ko na masyadong makuha ng mensahe si Tatay Manny para sa inyo at batid naman nating lahat na nakikita natin yung lungkot niya, yung mga luha niya, kung anong ibig sabihin nun. Sobrang awa sa inyo. No, naaawa sa inyo sa sitwasyon na nandyan ka pa rin. Anong mensahe niyo po sa kanya? Kahit gaano kahirap yung buhay pero nandyan kayo, Nanay. Kaya sabi ko sa kanya, kayo kako, hindi mo palaging iniiyakan ako na nagtrabaho. Sabi ko sa kanya, awa ng Diyos may tumulong sa ating kakong dalawa. Sabi ko sa kanya, umiyak na naman. Sa awa sa inyo, Nay, sa ginagawa niyo po, na nakikita kayo na nagtatrabaho. Kaya kung servisyo ko sa kanya, halos kung bago ko magdamo ng gabi sa gabi, paliguan ko siya, mag-igib ako, paliguan ko siya, pakainin ko siya, saka mag-inom ng gamot, kasi mag-maintenance siya ng gamot. So galing kayo sa pagtatanim, sa pagtatabas, paglilinis, pag-uwi nyo,
Bago ko Asikasuhin nyo naman po si tatay. bago ko maglinis ng mulahan ko, unahin ko muna paliguan siya. Kaya mag-alas 9 magtrabaho ko dahil siya na lang unahin ko ng paliguan, pakainin. So ayan po mga kabayan, nakarating na nga po kami dito kasi gusto ko nga talaga makita at makausap din si Nanay Lina. Kasi wala nga siya nung tayo ay unang pagkikita natin ni Tatay Manny, wala po siya doon, no, si Nanay Lina. So ngayon, nasaksihan po natin kung gaano kahirap ito papunta dito sa kanilang taniman po mga kabayan, kung saan na si nanay na lang po ang kumikilos pero pinipilit pa rin ni Tatay Manny pumunta dito, magpabakay, magpabuhat sa kanyang apo or anak para lang maihatid dito at merong makakasama at merong makakatuwang ni nanay dyan mga kabayan. Kasi maganda na rin po yung ginagawa ni Tatay Manny mga kabayan, at least malibang siya kahit mahina na o kahit kunti lang yung nagagawa niya dyan. No, pinipilit niya mga kabayan kahit papaano malibang yung isipan ni tatay na hindi nakatuon doon sa sitwasyon niya. Kasi kahit mag-iyakan man sila dyan ni nanay, okay lang yun. At least, na-release ni tatay yung kanyang lungkot na, yung bang lungkot dahil hindi na siya makagawa. Hindi na yung dating lakas na yung nagagamit niya. Kumbaga, pundido na yung kanyang katawan. No, dahil sa kanyang kalagayan na disabled na. Ganun pa man po mga kabayan, no, kahit papaano ay natagpuan po natin sila at nabigyan po natin ng pagmamahal, no, sa abot ng ating makakaya. Sabi ko nga, nabigyan ko siya ng 5,000 kasi pambili ng gamot. Kasi si nanay ang ginagawa, 'di ba? Pupunta dito kung ano yung kalakal na makukuha niya, yun ang ibibenta niya, tapos minsan wala, minsan merong gamot, minsan wala. Minsan 1,000 lang yung kakitaan ko sa kalakal. Oh, 1,000. Ano ba yung 1,000 mga kabin sa panahon ngayon, tapos masundan yan, so susunod naman o ilang linggo pa masundan mga kabayan, plus gamot pa. Siyempre pag mayroong pera, priority yung pagkain, yun talagang nasa ano natin nasa isip natin, no? Pag mayroong konting pera, pagkain. Minsan may isang tabi na lang yung, saka na lang yung gamot, sa susunod na lang. Saka na lang yung gamot, sa susunod na lang. Okay, so ayan po yung kanilang tirahan dito. No, narating natin, napakalayo nito mga kabayan. No problem sa atin, sanay tayo. Kaya okay lang po yung mga kabayan. Sa nais pong tumulong at magpaabot ng tulong dito kay tatay na kahit papaano, financially, of course, no, na kahit papaano matulungan natin sila dahil kailangan po talaga, no. At sa ganitong tirahan mga kabayan na talagang suntok sa buwan, dadaan ka talaga sa ilang bundok bago mo mairating dito mga kabayan. Nakakaawa po, pero ako nga po nadudurog yung aking puso, pero sabi ko nga wala tayong ibang magawa kundi talagang magdasal lang, no, at wag mawalan ng pag-asa dahil siyempre yung mga pagsubok na yan hindi bibigay sa atin yan kung hindi natin kakayanin. Minsan nalulungkot ako nang nagtanim. Hindi noon kasama ko siya nagtatrabaho. Opo. Hindi po tulad noon, Nay, na miss niyo po si tatay, Nay, na yung malakas pa siya na dalawa kayo. Oo, siya lang nagbungkal ng lupa. Kasama ko. Kaya yun yung minsan nalulungkot kayo, napapaiyak kayo. Pag maalala niyo po yung kasipagan niya noon. Kasipagan ng asawa ko. Dati, Nay, nung malakas pa siya, anong ginagawa niyo po? Hindi niya ako patatrabuhin yun. Talaga, Nay? Kailang ako matulog. Kumbaga magtrabaho siya, ikaw na sa bahay, ipagsaing mo lang siya, ipaghanda, ipaglaba, lahat kumbaga. Lahat kung magtrabaho siya. Ako, sabi niya sa akin, diyan ka muna, Juana, sa bahay. Hindi trabaho ng babae, ito sa akin. Ganun kayo kamahal ni tatay noon. Kaya ganun na lang din po kayo. Tinumbasan ko yung niya. Wow, ang sarap na salita yung tinumbasan. Kaya ganun na lang po kayo ngayong
nagsakripisyo sa kanya kasi tinumbasan mo yung pagmamahal niya noon. Tinumbasan ko noon. Ginawa niya noon sa'yo. Na kumbaga prinsesa ka niya noon. Prinsesa noon. Huwag ka masyadong malungkot, tay, ha? Kasi baka, syempre, baka lalo kang malungkot, no? Tatagal mo lang yung loob mo. Nandyan naman yung asawa niyo. Hindi ka kako palaging iiyak. Talaga kako kanyang buhay natin dalawa. Opo. Sabi ko nga sa kanya, swerte pa rin po siya kasi nandyan po kayo. Kayo yung nakatagpo niya. Kaya kung iba ako kanyang babae, siguro wala na ako sa iyo. Tama. Yung po kung doon ako, doon na lang ako kako. Opo, tama. Tayo, ha? Salamat sa Panginoon Opo, na okay. pinatok ng puso ng Panginoon ng ano ninyo. Para Opo. tumulong sa amin. Walang ano man po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.